Ako si Lal, at ito ang kwento ng aking buhay. Dito nagsisimula ang kwento. Nung bata ako, lagi ako hinahatid ng aking tatay papunta sa eskwelahan. Gusto ko pag hinahatid ako ng aking tatay, sapagkat para ba akong artista, dahil lagi nagtatawanan, nagingitian at nagpupulungan ng mga tao sa aking tabi. Tulad ng dalawang yan, hindi nila matago kung gano'n sila kaingit sa akin. Siyempre, smile like a star pa din ako. Smile. Meron naman, pinapay-payan kami ng pera. Diba, artista ng artista? Hindi ko nga alam kung bakit ako ganito askat eh. Okay na. Saan ka may biscuit ka? Ito, pati mo na yung pag-aaral mo. Sige, baka maliit ka na. Sige, paalam. Bye-bye. Ganun ang tatay ko. Lagi siyang may hug at sermon bago niya ako iiwan. Cute, diba? Dito sa eskwelahan, aray. Yan ang mga tinuring kong kaibigan. Mga kasama ko sa tawanan. Lakas namin tumawa, diba? Actually, sila lang eh. Pero, okay lang yan. Saan na nga ba ako kanina? Dito sa eskwelahan, aray. Di talaga may iiwasan ang mga tulad ng mga yun dito sa eskwelahan. Kakapulot ko, aray. Kakapulot ko pala ng mga gamit ko eh. Hindi ko alam kung lampalan ba talaga ako or sinasadya nila eh. Kasi parang napapadalas ba? Hindi nyo ba napapansin? Aray. Tulad na ito. Sobrang kasanayan ko, sige pa din ako sa aking cellphone. Eh, ganun talaga eh. Pero, nagsasawa din naman ako sa pagpulot ng aking gamit. Kanina pa kayo eh. Kausap ko ang tatay ko sa phone. Maghahanap daw siya ng trabaho. Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga ginagawa ko. Alam niyo naman, hindi ko man naman binabalak to. Pero wala na po akong magagawa eh. Wala na po ibang trabaho. Kailangan ko po yung anak ko. Kailangan ko alagaan. Patawarin na lang at humihingi po ako ng tawad at inyong gabay. Ikaw yung... Ha? Diba? Umayos ka dito. Bakit? Layas! Bawal mga katulad mo dito. Yes. Wala akong kamalay-malay na dinadanas ito ng tatay ko. May nakakuha na po? Kailan ba? Kahapon lang. Wala na po ba iba? Kahit dishwasher po o janitor? Sige po. Minsan, umaabot ng 3 oras bago dumating ang tatay ko.
Dahil nagsisiyalisan na ang mga tao sa eskwelahan, wala na akong magagawa kundi matulog na lang. Uy, Ginoo, asan si Lyle? Nandun siya. Lyle! Anong problema? Kasi yung anak mo, tapang oras na siya naghihintay dyan. Tapos yung tagal-tagal mo na, ngayon kayo kami. Sobrang wala mo naman kwentang magulang. Gago ka! Wala akong karapatan para pagsabihin kung paano alagaan anak ko. Hindi mo naman alam kung gaano kahirap maging nag-iisang magulang, ha? Huwag mo na. Salamat sa pagbantay. Dati hindi ko alam kung bakit ganito na lang kainit ang ulo ng tatay ko nung araw na to. Jem, salamat ha. Pasensya na parati. Wala kasi nag-aalaga sa anak ko eh. Okay lang yun. So, alam mo naman na ikaw pa, best friend din eh. Kahit ano. Tsaka nagpapasalamat ako sa nangyari. Pero mahiya. So, kailan yan? Alagaan ko lang sila eh. Mabait na baka tayo eh. Sige, una na ako. Pag magtatrabaho na ang tatay sa gabi, iniiwan niya ako dito sa bahay ng best friend niya. Tinatawag ko siyang tita. Ngunit nagagalit ang kasambahay ni tita. Hindi ko tiyak ang pinag-aawayan, pero may narinig akong masisira daw ang pangalan nila. Lyle? Itay. Oh, ba't hindi ka natulog sa kwarto mo? Nag-intay ka na naman sa sala. Hintay talaga kita. Makauwi dito, Itay. Sabi ko sa'yo, matulog ka na sa kwarto mo. Hindi, okay lang ako. Hintay lang talaga Oh, kita. nagpasalamat ka ba kay Tita Jen mo na nakauwi ka? Oo po, Itay. Nagpasalamat Oh, naman kamusta ako. naman sila? Eh, sila, mabuti naman. Okay naman ako rin ito. Oh, sige, eh ano, binili na kita ng pagkain. Oh, Kain ka salamat, na, tapos Itay. magsisimba Oh. tayo, ha? Sige, Itay. Salamat. Ikaw, dito makakain. Hindi eh. Pero, ano, yung nangyari kanina, pasensya mo na, ha? Pasensya mo na. Kasi, hindi ka naman alam na hindi ako makakahanap ng trabaho ulit eh. Basta, pagbutihan mo yung pag-aaral mo, ha? Opo, Itay. Ayan, kain ka na. Kain ka na. Itay. Dumiretso kami sa simbahan pagkatapos kumain. Dito, nagbago ang lahat. Oh, anak ha? Tara, magsimba na tayo. Ay, teka lang. Bawal yung mga tulad niyo dito. Bakit? Bakit? Hindi kayo pwede dito. Pinagbabawalan na kayo. Sanabi nang umalis na nga kayo eh. Bakit ba ang kulit-kulit niyo? Teka. Bakit kami bawal Bakit bawal kami pumasok na simbahan? Hindi mo ba naaalala? Sabi nga ni Ano? Padre Pito na bawal na kay simbahan to. Bawal ang mga kasalanan tulad mo! Gago ka! Gago ka? Ang bilis yung manghusga ng tao, hindi naman nyo ako kilala. Tang-ina nyo, parang wala kayong kasalanan ah. Di nyo ba alam yung sakit at hirap na naranasan ko para mapakain, mapabuhay, at mapaaral ng anak ko? Alam kong makasalanan ako. Pero malaking kasalanan ba? Mahalin ng anak ko? Daddy, ano nangyayari? Hindi mo ba alam? Ang tatay mo is a puto! Tumahimik ka na! Ano po ito, Daddy? Huwag
ka na makinig, anak. Puto niyo pa lang! Tinitinda ng tatay mo! Wag! Kanyang katawan! Nay! Nak! Sandali lang! Ang daming tanong at sagot ang sabay-sabay na pumasok sa aking kaisipan. Kaya pala ganito. Kaya pala ganyan. Simula noon, hindi ko masikmura ang aking sariling ama. College na, hindi ko pa din pinapansin ang aking ama. Tuloy-tuloy pa din ang suporta ng aking ama sa akin. Kaso, nagbulag-bulagan pa din ako sa kanyang mga ginagawa para sa akin. Aalis ka na? Ingat ka. Dahil sa akin, hindi niya nakwento na meron siyang sakit at malala na daw ito. Dahil! Dahil! Oh! Dahil kailangan ko yung kanin mo. Ayun na? Dahil ready na. Eh, may meeting ako pupuntahan eh. Sige, dahil kailangan ko yung kanin mo. Hindi pwede. Dahil susunod ka sa akin. Dahil. Alam mo, wala akong pakialam sa mga animal na yun, okay? Kahit ano pang ginawa ng tatay mo sa'yo, Ray, kahit ano pang trabaho meron siya, lahat yun para sa'yo. Kaya pwede ba? Huwag mo sayangin yung pagmamahal na binigay niya sa'yo ng buong mundo. Dahil sa mga salita at sampal na yun, namulat ang aking mga mata. Pinatawad ko ang aking ama. Lahat ng galit ko sa kanya ay naging galit sa sarili. Ilang taon kong pinahirapan ng aking ama. At nung siya naman ang may kailangan sa akin, wala ako dun para sa kanya. Lyle, patawarin mo ako kung hindi ko nabigay lahat para sa'yo. Tandaan mo, ginawa ko lahat para sa'yo. Huwag mong kakalimutan na lahat yun dahil mahal kita. Nagkakamali ka, tatay. Binigay mo ang lahat para sa akin. Sinakripisyo mo ang lahat para sa akin. At huli na ang lahat para ito'y mapalitan ko. Simula ngayon, gagawin ko lahat para sa'yo. Pagbubutihin ko ang pag-aaral. Magiging mabuti sa kapwa. At respetuin ang bawat isa. Sa aking ama, ikaw ay tunay na bayani. Mahal na mahal kita. Paalam. Sa inyo, mga kabataan, ang aking mga tagapakinig, bilang kapwa Pilipino na dumaan sa kahirapan. Iisa lang ang gusto kong ipahiwatig sa inyo. Ayon nga kay Rizal, ang hindi lumingon sa kanyang pinanggaling ay mas masahol pa sa malansang manhole. Thank you. My life is a moving picture. The moon and the stars just ain't enough. I'm feeling so cold and reckless.
I can't keep on living without your touch. Do you feel like everything's alright, even with no one by your side? I'm hoping I'll finally change your mind. I'll stand with these roses here tonight.